Oy, finally! Meron na naman kaming kakwentuhan. Kalain Oh mo, my ano. God. Yung last interview natin, hindi ko na alam, several months ago. Kailan Parang ano yata yun, 7 years na yata yung last. Gano'n na katagal, di ba? Tagal na. Okay, so we're so happy guys. Finally, meron na naman tayong i-interviewin about their story in Canada. Mag-asawa sila. Ayan ang kanilang pangalan, Chris and Alice. Baka familiar yung itsura nila sa ilang sa inyo na nasa Calgary. Yun, no? Okay? Dahil sa Calgary sila, they are involved in selling properties there, mortgage also, fixing mortgages, or arranging mortgages. Pero more than their job, they have a very interesting story. No? Especially yung itong si Chris, yan. Ano na to, almost magpapari na, no? Several years na siyang seminarista sa Pilipinas until nabighani siya ni Ate Alice. Yun, no? Parang And then, parehas sige, pala. ikakwento nila sa atin kung paano sila ngayon napunta sa Canada and totally nagbago ang kanilang mga career paths, both of them. Okay, without further ado, ayan, Chris and Alice Estrella. Hello, guys! Hello. Si Mark ba dati ring magpapare? Kasi sabi niya parang pareho daw. Oo, nung college ako, kasi hindi, ito totoo to. Huwag kang magsinungaling, Mark. Bad yan. Oo, pero totoo to Nung college ako kasi, dinala ako ng Dagupan, Pangasinan dati. Tapos, doon ako nag-college. Wala akong bayan. Lagi ako nasa simbahan nung first year college ako. Okay. Nagsisimba, lagi gano'n. Parang naisip ko, parang siguro parang gusto kong magpare dati, parang gano'n. Magseminary, parang seminary. Oo, parang seminarista. Ayun, nawala din naman. Pero feeling ko lang na gusto. Okay, Mabilis ka rin, bro, mabilis kang natauhan agad, Oo, no? Sabi siguro, tsaka hindi talaga ako bagay doon siguro, kaya tinadhana talagang hindi matuloy yun. Paano napansin ko lang. Hi Chris, hi Alice, no? Thank you. Guys. May mga lakad to, no? Busy tong mag-asawa, pero thank you sa pinagbigyan nyo kami. Oo. Sige, guys, ikaw sabi ni Chris, natauhan ka din agad, Mark. Ano bang nangyari, Chris? At yun nga, ilang taon ka na daw seminarista at all of a sudden ay nag-asawa ka. Oo. Actually, pumasok ako ng seminaryo grade 7. So, first year high school. Ako pumasok sa seminaryo. Ang lola ko, dating madre. Ang tatay ko, dati ring magpapari dapat. So, maaga ako nagsimula. Sabi ko nga, pagpasok ko ng seminaryo, madami pa akong buhok, Rice tsaka Mark. Pag-alis ko, paubos na yung buhok ko. So, 10 years ako sa seminaryo. Tapos sa seminaryo kasi, merong kapag medyo malapit ka na, parang may regency or sabbatical na tinatawag na pwede kang lumabas, pwede kang magtrabaho, mag-work ka muna. So 2 years binigay sa akin, pero medyo nag-overextend ako ng a few years na. Tapos, yung co-teacher ko nun, kasi nagturo ako sa Ateneo tsaka sa Miriam dati, yung co-teacher ko sa Miriam, naglolokohan lang kami isang araw. Sabi niya sa akin, "Oy, meron akong ipapakilala sa'yo. Goal-oriented at saka sexy." Ayun. Oo, yun yung sabi niya sa akin, bro. So, simula pa lang ng Facebook doon. Nakakahiyang aminin na simula pa lang ng Facebook noon. Oo, so hinanap ko siya agad. Tas ang profile picture niya, guys, yung tube lang, naka-tube. Tapos, Sexy lady nga. in red.
red dress na naka-tube, tapos yung braso sobrang liit o sobrang sexy. Tapos may nakita pa ako isang picture niya na yung ano ba tawag doon? Yung kita yung midrib, Sis Ina, Grabe, yung kita yung pusod niya, tapos sporty yung dating. Nako, Na kaya lang parang kumain. nagja-jogging, nag-e-exercise. Kasi mahilig ako sa sports, tapos sexy. So, gusto kong aminin. Ano ba naman tong simula ng interview na to? Laglagan agad. Gusto kong aminin, bro, na nabighani ako sa kanya. Yan. So, yun, no? Confirm, Oo. nabighani. So, paano yung biglang goodbye seminary after so long? Ganun-ganun na lang yun. At some point din kasi nag-iisip na ako kasi panganay ako sa 11, guys. So 1 of 11 ako Parang credit card, bro, 'di ba? Yung payment 1 of 11, 2 of 11, 'di ba ganun. So nag-isip din ako kasi lumipat ako sa Jesuits. Ibang klaseng mga pari ito kasi mga pari ito na yung missionary, yung pumupunta-punta sa iba't ibang lugar. So talagang maiiwanan ko na yung mga kapatid ko, yung family ko. So yun, hanging in my head yun. So nagpray ako na Lord, magpapari ba talaga ako o hindi? So parang at some point, ang palagi nang lumilitaw sa akin pag nagdadasal ako is parang sumasagot yung Diyos sa akin. Parang siya sumasagot na sabi niya na ano man ang piliin mo, Chris. Bumalik ka man ng seminaryo, maging matandang binata ka, or mag-asawa ka, hindi naman magbabago yung pagtingin ko sa'yo. Yung pagmamahal ko sa'yo, pwede ka pa rin maging masaya, tsaka pwede ka pa rin magtagumpay. So sabi ko, sige Lord, tas explore ko na baka may magandang mga chicks dyan, sabi ko. So, explore ko muna yun, Lord, diba? Sabi ko sa kanya. So, tapos yun, nag-meet kasi kami ni Alice, pinagpalit lang yung number. 1 week kami magka-text, tapos nagkita kami. Tapos after 2 weeks, naging kami. Tapos after 2 months, after 2 months, kinasal na kami. Grabe! Oo, so maganda baka yung version din niya marinig niyo, baka Nabighani rin pala si Ate Alice, no? Nabighani rin si Oo Alice. nga. Pinilit niya lang. Hindi, joke. Ano nangyari Ate Alice? Di naisip mo ba, uy, hindi ko napapakulan to at siguradong mabait to. Di ba? Parang ganun. Dinasalang ka ba? Hindi, hindi mabait. Hindi daw, hindi. Hindi daw. Hindi ko alam, sa totoo lang. Hindi ko alam na seminarista siya. Kasi teacher ang pakilala sa akin. So, yung seminaristang part niya, nung nalaman ko lang talaga, nung nandun na kami sa relationship. Kasi teacher, yun yung teacher din kasi ako So, yun yung introduction sa amin, which is fine with me kasi at least pareho ng profession. So, hindi ko alam yung mahabang story niya na magpapari siya. Pero ang bilis ang bilis na. 2-2 pala to Oo. Tama. Ano nga nung nagpapaalam ako sa tatay ko, kasi yung tatay ko, parang 2 beses pa lang siyang nakikita. Parang hindi pa kami nun. Pero nung tumawag ako sa tatay ko na nagpapaalam na ako na pa, magpapakasal na ako. Sabi sa akin ng tatay ko, anak, sira ulo ka ba? Sabi pa naman sa akin ng tatay ko. Bakit Sira naman? ulo ka ba? Pero sa kanya yung nanay tatay niya. Yung nanay ko kasi, bunso naman ako. Bunso sa 5. Oo, magkaiba. So, matatanda naman yung 10 years, 12 years older, ganon. Yung age gap namin ng mga kapatid ko. So, bunso ako. Nung magpapaalam na kami, si Chris, ayaw kausapin ng nanay ko. Nakaharap yung nanay ko sa wall habang nakausap siya. Dahil? Nagulat. Nagulat. Kasi sa Pinas, 'di ba, ang unang tanong pag magpapakasal, buntis ka ba? Ay, gano'n, akala. Hindi din. So, nagulat sila. Pero naman, magaling siyang mangumbinsi kasi nakumbinsi niya yung nanay ko. Yung tatay ko kasi chill lang yun kasi marrying age naman ako, 26 na ako noon Okay naman, natapos na ako ng college, masters, okay na ako So,
kinumbinsi niya yung nanay ko naalala ko ang sabi niya sa nanay ko na parang na-feel ko na nag-lighten up na yung mukha ng nanay ko. Sambakol kasi talaga na nagpapaalam Kasi kami. nga, bilis di ba? Oo. Sabi niya sa nanay ko, "You're not losing a daughter, you're gaining a son." Yan. Parang Yes. nakarinig Hindi- ng homily. Hindi alam ng nanay niya, parang napanood ko lang yun somewhere sa bus. Kumbaga, maganda lang pakinggan, no? Yun ang sinabi mo, no? Oo. So parang yun yung na-assure na yung nanay ko na kasi ako na lang yung walang asawa noon eh. So parang mahirap din sa kanila to let go. So doon niya nakumbinsi. Mukhang love at first sight ang nangyari rito, no? Talagang napakabilis, hindi ako makapaniwala, di ba? Gandang-ganda sa akin eh. Joke lang. Tsaka nagpapaalam ako nun sa nanay niya, tsaka yung tatay niya hindi nga ako hinarap nanay lang eh. Kasi pangatlong beses pa lang nila akong nakikita. Nung time na yun na nagpapaalam na ako. So, whirlwind. Yeah. Oo, whirlwind talaga. Oo, bilis, no? Teka, Chris, about dun sa ano mo, sa sabbatical na nangyari sa'yo, paano yun? Nagsabi ka sa kanila na hindi mo na itutuloy, parang ganon? Oo, kasi yung mga unang 2 taon, buwan-buwan, bumabalik pa ako Kasi parang merong parang checkpoint, parang makamusta ako kung ano nangyayari sa akin. Pero nung after nung 2 years, hindi na ako nakakabalik regularly hanggang finally, nagpaalam na ako. Nasabi ko, dun din sa mga kasama ko, kaklase ko sa seminaryo, sabi ko, hindi na ako tutuloy, kukunin ko na lang kayong mga ninong ng panganay ko, sabi ko sa kanilang ganyan. Paano yung, okay lang ba yun? Wala bang masyadong mabusising tanungan yon or baka kukumbinsihin ka uli nila na ituloy kung ano man yung iiwanan mo? Oo. Wala naman. Dun sa mismong seminaryo, wala naman. Pero ang pinakamahirap na part nun actually is 'di ba, most ng mga kaibigan ko sa context na magpapari ako, lalo na sa mga kapitbahay namin, mga kaibigan ko, sa simbahan, 'di ba? So, actually yun ang pinakamahirap na part kasi 'di ba common ang dating sa mga Pilipino, sa typical sa probinsya is kapag hindi ako natuloy magpare, failure ako. Yeah. So actually nahihiya ako na magpakita kasi nakikita nila ako na seminarista, parang gano'n. So isa 'yun sa seminaryo mismo wala masyado, pero dun sa circle ko, mga kamag-anak, mga kaibigan ko, 'yun yung medyo mahirap sa akin. I see. Yeah, Okay. So, how long were you two married before you decided to go to Canada, to move to Canada? Tsaka so how was life then? Naging teacher ka na talaga na lang, Chris? Nagturo ka na full time. So both of you guys, what made you think about leaving the Philippines? Actually nag-iisip na talaga kami. Kasi lagi kong early on sa marriage namin, binibring up ko sa kanya yung idea na migration. Kaya lang wala pa siya doon. So parang after a while nakalimutan ko na rin Kasi gusto ko talagang umalis ng Pinas. Kasi parang growing up in poverty, I feel na meron pang mas maganda dito. Meron pang mas magandang buhay. So kaya nga actually ang masters namin ay special education. Kasi sa Maryland, USA, maganda ang swelduhan ng mga SPED teachers. So, yun yung starting point na parang gusto ko talagang umalis sa Pilipinas. Kaya lang nung nag-asawa kami, nag-venture kami into different businesses hanggang sa dumating sa point na hindi na kami makaalis. May investors din kami. Alam mo yun, yung paano mo papaliwanag sa investor mo? Aalis ka. So, paano yung investment nila? Ganyan. Kaya lang, nung nag-COVID, doon na kami talaga napaisip na sabi namin hindi pwede na dito lang tayo kasi sobrang mishandled. For us, mishandled yung situation. At saka ang pinatay ng COVID, yung mga small and medium enterprise. So kasama kami doon, humina talaga yung businesses namin.
Kaya sabi namin, subukan natin. Subukan natin na lumabas, punta tayo sa iba. So, nag-international student. Kasama kami dun sa wave ng di ba may nag-pick yung student pathway ng Canada. So, kasama kami sa mga nakaalis doon. Sino nag-aral? Ako. Calgary. Ang laglag Hindi, na. sa Toronto. Oh. Sa Humber College, Polytechnic na ngayon. Tas ako yung naka-work permit, pero ang work ko taga-drive ni Alice at saka na yaya ako ng mga bata kasi maliliit pa sila noon, 'di ba? Tas odd jobs. Oo. So naglilinis ako ng aircon ng hotel kasi Toronto kami nagsimula. So mga nagpipintura ako ng mga dingding. Hindi man ako marunong magpintura kasi walang lesson ng ganun sa seminary paano magpintura, 'di ba? So sala-salabat yung pintura ko during that time. So madaming mga misadventures saka sinubukan. Oo. Pero at that time, kasi may negosyo kayo, which I assume you liquidated o nalugi na ba? Meron pa ba kayong napakinabangan dun sa mga pinangkapital nyo dun, kinitan nyo dun, bilang baon ninyo? May mga nabenta kami. Yun. May mga nabenta kami business. Merong nalugi. So, yung iba, na-liquidate naman. So, naging namin, kumaga panimula dito sa Canada. So, para kasing 2010, doon na yung huminto kaming magturo. So, 2010 actually kinasal kami. Tapos 2011 ng May, nag-resign na kami. So, since 2011 hanggang umalis kami ng 2021, yung 10 years na yon sumusubok kami ng iba't ibang negosyo. So, may mga nanalo, may mga natalo. Meron kaming mga water stations dati, meron din kaming distribution. Dumaan din kami sa sa direct selling tsaka sa network marketing. So, natuto rin kami doon ng mga power, 'di ba? So, mga power. Oo, power, 'di ba? Hindi kayo kumita doon sa mga power. Kumita naman kayo. Kumita kami. Nag-number 1 kami hanggang eventually nagtayo na kami ng sariling company namin na gano'n. Para aligned yun dun sa mga values na gusto namin. So, yun yung G2G or Guide to Greatness. So, fun times yun kasi masipag naman kami talaga. So, yun. Tapos, after that, sumubo kami ng iba pang mga negosyo, mga paupahan. Ice cream, meron din kami. May ice cream, meron din kami sinubukan ice cream. May ice cream kami sa mall. Yun. Pero talaga, tama yung sinasabi ni Alice na ang wake up call, kasi ayokong umalis, to be honest. Kasi panganay ako sa 11 eh. Hindi ko makuhang maiwanan yung mga kapatid ko. Tapos at the same time, sabi ko, nagsisikap tayo dito sa Pilipinas para sana magtagumpay tayo. Pero yung pandemic talaga, grabe talaga yung sa pandemic namin eh. Ang wake up call sa akin, alam mo, kung paano i-manage yung funds. Anyway, wala naman akong babanggitin pangalan na may barangay captain na kasi nandun kami sa Manila area, may barangay captain, binibili ng cash yung condo namin eh. So kasi bumabaha talaga ng pera sa local government noon during that time. So tas nakita ko hindi masyadong na-address ng mabuti yung yung pandemic, kaya sabi ko it's like I'm building on sandy ground. Kawawa naman kako yung mga anak namin, kaya doon kami nagsimula. Nakakagalit na naman pag naaalala ko. Tingnan mo, ito mga barangay captain na yan, magbibili ng condo unit in cash when we all know at that time, yung ayuda, yung special amelioration program, kung tawagin noon, SAP, na parang 3,000 piso yata kada tao, parang ganyan. Dumadaan sa mga barangay captain, minsan dadating na lang sa kanila 500 pesos. Kalahat. Sa dami ng sa dami ng photo. Layers. Bili ng mga condo. Ano ba yan? Nakakaloka. Na-amaze ako sa inyo kasi I mean, paano ba mag-isip yung mga taong kagaya nyo na kung saan andun yung lakas ng loob para magsimula ng iba't ibang klaseng business, 'di ba? Paano ba? Let's say yung ice cream shop. Ang dami na, 'di ba? Oo, 'di ba? Hindi may business ka na biglang parang gusto ko magtinda ng ice cream, Tara, magtayo nga tayo sa mall. Paano ba ganun ba 'yon? Mainit magtinda ng ice cream, ganun. Paano ba? Oo, how it works sa isip nyo na kikita kaya tayo rito? So, yung ganun.
Bilib ako sa mga tanong mo, Rice, ah. Ibang ano ka, ibang level ka. Ayan. Siguro hindi kasi kami takot. So, hindi kami takot na malugi. Kasi sa amin, ang paniniwala natin, walang mawawala kung susubukan. O di kapag natalo, di damputin ulit natin yung sarili natin. And we can Pero always start anew. ibig sabihin may pera ka, may puhunan ka na dahil kumbaga hindi ka natatakot, sige subukan natin to. If we fail, meron pa naman tayo. Parang ganon. Hindi, may mga business kami na na galing, kumbaga naka-leverage sa ibang tao yung money. So borrowed or may investor. So subok lang. Positive Subok lang talaga. Yes. Aralin. I think baka katulad ng iniisip ko, parang gusto ko magtayo ng ganito ah. Pwede ba 'yung magtatayo agad ako, 'di ba? Paano ba dapat aralin mo 'yung papasukin mo para alam mo 'yung risk? Yeah, ako naman bro, ang ano ko lang, I think ang foundation ko is galing kasi talaga ako sa hirap. So eldest of 11, pinapalayas kami dati sa bahay. OMAD na kami noon eh. Ina, yung OMAD na kami, maliit pa lang, 1 meal a day. Yung pasado ka mag 1 meal a day, bro. So, I think ako yun yung ano ko eh. Kaya willing akong sumubok kasi alam ko na galing ako sa hirap, tsaka ayoko nang bumalik sa hirap, tsaka gusto ko mas umangat sa buhay. Tsaka gusto ko rin matulungan ko yung mga kapatid ko, yung mga pamangking ko. Kaya siguro malikot ako. Kaya subok kami ng subok. So, and to be honest, madami kaming talo. Kumbaga, ito kami, madami kaming peklat, Mark eh. Marami kaming peklat, marami kaming scars. Ibig sabihin, Pero, scars, no? oo, yun yung dala namin actually sa Canada, yung mga peklat namin. Tsaka yung may mga nanalo, pero mas maraming natalo. Actually, sa negosyo, you only have to do it right once. Kahit halimbawa, 99 yung mali ko, tas na-hit ko yung isa, jackpot na ako, 'di ba? Yun yung dun eh. Kaya subok lang kami ng subok. Tsaka na-develop yung mindset namin talaga na yung willingness to begin. Yeah. I think yun yung pinakamahalaga. Maganda yan, no? Parang namomotivate lalo ako, no? Pero Sabi ko mapasama, no? natin yung kanilang life in Canada. Yun, okay. So, nag-international student. When did you graduate again, Alice? Anong year na, bali? Nag-start ako ng fall 2021. Tinapos ko na mabilis So, walang pahinga. So, parang December 2022, tapos na siya. Okay. Oo nga. Okay, by the way, hindi pa natin sinasabi, sila pong mag-asawa, no? They're a tandem. Realtor, si Chris, Alice, mortgage specialist, and I must say, a very successful pair. Sila ang, ano na ba ulit? May bago na naman kayong na-achieve na feat eh. Ano nga ba yun? May na-unlock na naman. Yeah, may na-unlock eh. No? Parang Roblox yata yun. Ano yun, may awards kasi sa Remax na yung iba't ibang awards. So last year nung nagsimula, kasi pa lang kami, 15 months pa lang kami dun sa business. So as a realtor and mortgage broker. So nagsimula kami April 9 last year. So last year, naging Rookie of the Year kami. So Rookie of the Year kami ng Remax. Tapos currently kami yung number 1 dun sa Remax na brokerage namin. Tapos nakuha na namin yung nag 100% club na kami. Yung nagkukwentuhan tayo 100% club. Ano ibig sabihin mo na yung 100% club? Okay, explain mo. Pero pa lang yun? Kailan ba interview? Ano yun? Kumita at least ng 100,000. Within a period of 1 year? Nung nag-uusap tayo, parang 2 months pa lang yata yun, nag kami. Nag 100% na kami. So, okay. Tas ngayon, tas nag-platinum na rin kami a month ago. Ang platinum naman, 250,000. So, at least 250,000. So, ngayon naman, on our way na kami sa chairman. Ang chairman naman, 500,000. In commissions. In commission. Sa kanila na yun, Oo.
Parang, teka lang, no? Grabe, Oo nga. no? May alam Kala ko nga si nila yung Chris. 500 eh. Oo. Ito pala, Ginamit malapit ni Chris na. yung ano, pakikipag-usap sa nanay ni Alice, no? Parang may kinalaman yun, eh, no? Talaga. Grabe, in 15 months, Oo. Hindi, Going yung to 500. awards, ano siya, nagre-reset siya every year. So, January 1 this year lang yun. Yung 500? 250. Oo. Tignan mo. Wala pa yung 500. January 1 hanggang July, ito ngayon, and August, ganyan. Grabe, ha? Teka, May para lang sa naiinganyo perspective. Sa baba, may naiinganyo maging realtor sa baba. Hindi, para sa perspective, kumbaga, Okay. gaano katagal usually makuha yung 100, yung 100K? Mahirap yun, Ras. Mahirap yun. Kasi Gaano katagal makuha? Ang Oo, average kumbaga, kasi, bro, price, ang average na income ng isang realtor sa Alberta, mga 40 to 50,000 in 1 year. Okay, so, Average. yeah. Yun yung So, average na ano. So kaya grateful kami kasi parang the business has taken a life of its own. Yung mga natulungan namin na clients, sila na yung nagkukwento. Sila na yung nagre-refer sa amin. So, yun yung grateful kami. Kasi actually, aside from that, investors din kaming mag-asawa. May properties din kami. Na-interview din kami sa Omni News eh. So, investors din kami. Ang ginagawa namin actually, tinutulungan namin yung especially mga Pilipino na una magkabahay. After nilang magkabahay, tinuturuan namin sila paano maging real estate investor. So halimbawa, meron kaming natulungan, may bahay na siya. So ngayon, papunta na kami dun sa first property niya. Meron akong isa, ginaguide namin, nandun na siya papunta sa third property niya. So, wow. so ganun yung ginagawa din namin ni Alice kasi parang ang vision, ang dream namin talaga is mas umangat dito sa Canada yung mga kapwa nating Pilipino and nakikita namin na yung real estate is a very good Vehicle. enterprise or vehicle kasi hindi siya katulad ng negosyo na talagang mahihirapan ka ng husto. Ito, aayusin mo lang mabuti yung pagiging landlord mo. Okay. Yun. Speaking of yun, landlord, ibig bang sabihin niya na may mga paupahan na kayo na marami? May ganun pa no? Can May you mga share with paupahan na us ba kayo? how many? Ilan ba units mo? Oo. Parang hindi na mabilang. Oo, nako. Yeah. So, picking up na lang yung kay Ron, kami, 'di ba? Kay Ron Gagalak. So parang meron kaming 16 units. Parang ganon. So, napaupahan. So, Diba? Units ilang structures bale pala yun? Bahay ba yun? Bahay? usually, ang kinukuha namin na common is bahay pero naka-legal basement. So palaging dalawang paupahan in one, parang 2 units in one property. Yeah. So 8 properties, parang ganon, around that. More than na ngayon. Pero more than na sis 11 kasi nung huling nag-usap tayo tsaka si na Ron, Nadagdagan na. nadadagdagan siya ng nadadagdagan sis. So, kasi kami magastos. Paano ba magpaanak ng pera? Pambihira. Whatever we earn, we reinvest. Hindi kaya nagsusuntukan yung pera nyo? I mean, gaano kahaba yung timeline na yun para ma-acquire nyo yung ganong kadaming property? Parang kailan lang 2 years. Yeah, less than 2 years, bro. Grabe, no? Teka lang, mayaman niya. Uy, grabe, masyadong fast. May ganun bang nagsasabi sa inyo? Sobrang bilis naman ng pagdami nyo. Be careful, baka may nagsasabing ganun. Yeah, Madami. sis. Tsaka din, gusto rin namin sabihin na yung properties that we have, minsan may mga properties na kami lang may-ari. Pero may mga properties din kami na joint ventures. Ano ibig sabihin? Okay. 2 kaming may-ari, 3 kaming may-ari. So, minsan kasi yung iba natatakot sila na to be on their own. So, sige, sabi ko, tayo muna hanggang matutunan nyo, turuan namin kayo. Tapos, hati kami ng down payment, hati kami nung workload din ng property. So halo-halo 'yun. So which is fun. Masaya kasi nakikita namin na yung ibang Pilipino nakaka-breakthrough na sila. Tapos magugulat ka dahil naturuan na namin sila. Ang susunod na nila, yung kaibigan na nila, yung tinuro namin sa kanila, ginagawa na nila.
So sila na yung nagiging mga investors saka landlords on their own. Oh, yun yung binabalak ng Spot Pinoy yung ganyan Pero ganun ba? Kaya lang scam yun, scam. pa-scam yung sa amin pa-scam. Hindi. Ito, dahil sa napakabilis na nangyayari, no? Chris and Alice. Amazing, no? Grabe. Oo, parang And take note, nabanggit ni Chris kanina, narinig nyo, nung bata siya, lagi silang pinapa-evict sa bahay nila. Palipat-lipat sila dahil wala silang pambayad. Diba, Chris? Oo, nakwento mo dito sa episode mo sa atin. kaya ano, Yun ang hugot ko. Yun ang hugot ko, Bro Mark, Bro Rice, tsaka Sis Ina. Yun ang hugot ko na yung tatay ko nga pwedeng tumakbo ng mayor Kasi parang lahat ng barangay na ikutan na namin na napapalayas kami. So, pwedeng tumakbong mayor pa, sikat ka na talaga. Kasi napapalayas tayo. So, kaya kaya malalim sa akin na gusto ko yung mga Pilipino, una, magkabahay. Pangalawa, gusto ko yung mga Pilipino magkaroon ng mga paupahan. Kasi mahalaga basic ang bahay Mami, baka may Sorry. Teka, ito, kasi galing kayo sa Toronto, pagka-graduate ni Alice, paano nangyari? Pinag-usapan nyo, lipat tayo rito. Ano ba yan? Mahabang diskusyon ba bago kayo lumipat dyan sa Calgary? Oo. Hindi. Kasi gusto namin talaga na pagkaroon ng bahay. Kaya lang kasi sa Toronto, well, for one, mataas masyado yung presyo ng mga bahay, di ba, ng real estate. Pangalawa, hindi pa kasi kami PR noon. So, meron foreign buyers tax, di ba, 25%. So, mahal masyado for us. Tapos hindi rin kami makaka-mortgage kasi student pa lang ako noon. So, sabi namin, we have to look for a place na hindi nag-a-apply yan, na hindi masyadong mahal, at the same time, walang foreign buyers tax. Nakita namin yung Alberta. So sabi namin, subukan natin. Lumipad kami, tinignan namin. Sabi, nung nakita ako personally, nakita ko yung Calgary. Sabi ko gusto ko to kasi para siyang Lego na binubuo pa lang. Sobrang daming construction noong 2020, early 2023. Sobrang daming construction. So sabi namin, sabay tayo. Kasi kung nagko-construct pa lang sila ngayon, maganda pa ang appreciation yan. So, bumili kami. Ano lang yun, virtual showing nga lang yun sa realtor. Di ba uso yun, yung bini-virtual. Tapos pumunta kami to inspect, ganyan. And mabilis lang. Doon ba pumasok ng idea na PR. Kailan kayo naging PR? Pala. Last year lang. Saan kayo So you na-PR bought your dito? property, hindi pa kayo PR. Bumili kami ng property, hindi pa kami PR. Wow, Wow. Di ba yung many people advise against that, right? Oo. Pero depende naman kasi sa amin when we move to Canada, kaya sabi namin sunugin natin yung let's burn the bridge sa Pilipinas kasi yung mga babalikan kapag in our minds wala na tayong babalikan, we'll thrive sa kung nasaan man tayo. So, we'll make it work sa Canada. So, sabi namin, bibili tayo ng bahay kasi dito tayo. So, we wanna settle. So, wala tayong pakialam dun sa idea na paano kung hindi tayo ma-PR. Diba? So, hindi kasi ma-PR tayo. Positive lang. Ayan, sinasabi ko, walang plan B para gagawin mo lahat ng effort mo para Actually, sa plan A mo, B. di ba? Oo. Hindi ka titigil hanggat hindi mo makuha yung plan A kasi wala kang plan B, di ba? Correct. Oo. Teka, yung pagiging mortgage specialist at realtor, may kinalaman ba yan doon sa pagbili nyo ng unang bahay? Parang maganda to, yung gano'n. Hindi, wala. Actually, tama yung point mo, Rice, na actually deep yung lessons namin sa Toronto. Kasi sa Toronto, nakita namin yung friends namin na hindi bumili ng bahay nung mura pa. Ngayon, hindi na sila makabili. Nakita namin yung friends namin na may 3, 4 na properties dati. Ngayon, 13, 14 na yung properties nila. So, nakita namin, kasi matured market na ang Toronto, ang Vancouver, wala naman kami during that time. Kakadating lang namin. So, hinabol namin yung lessons na yun, dala namin sa Calgary. Yeah. So, ano na yun may iniisip na namin ni Alice yun. Pero, bumili kami, tapos bumibili kami ng ilang properties pa, ganun ginagawa namin, hanggang fully, in-embrace na namin na nag-licensing na kami. Kaya ako nag-realtor, si Alice mortgage broker, kasi habang bumili kami ng bahay, habang nung nag-i-invest kami, nakita namin na maganda.
even at this time, kasi 2023 to ngayon, walang katapusan yung usapin ng nagsisitaasan ng presyo, hindi na ma-afford raw, housing crisis, etc. Sa experience ninyo, mukhang, people continue buying kasi you've been making a lot of sales, hitting your goals, no? Well, especially dito sa Calgary, it's still, ang term is balanced market. Okay. 'Di ba? So, kapag mas maraming buyers, ang tawag doon seller's market, 'di ba? So ngayon, it's a balanced market pa rin sa Calgary. So we're navigating it, lalo na yung marami kasi kaming natutulungan ng mga first time home buyers. Isa 'yun sa mga tinutulungan namin. Tapos yung mga may bahay na gusto nila, hindi nila alam kung paano pero gusto nilang magkaroon ng paupahan, tinuturuan din namin sila. Iyo. Okay, and I want to hear from Alice. Kamusta yung mga Pilipino? Siyempre, yung iba sinasabi kasi, naku, huwag ka na mag-Canada, mahal na daw, hindi ka na makakabili ng bahay doon. Based sa yung mga nakakausap mo, ano ba, is it a matter of just not saving up properly, kaya baka yung iba nahihirapan or takot silang i-consider even, or how would you describe yung mga Pilipino pagdating sa mentality nila sa pagbili ng bahay sa Canada? Maraming takot, to be honest. Lalo na kapag meron kami isang grupo ng mga Filipino na parang sila halos walang may bahay. Kasi grupo barkada ng walang bahay. Kasi sabi ko, maganda samahan yun, no? kasi nag-aanuhan sila, nagtatakutan. Naku, hindi mo kaya yan. Naku, paano mo mag-mortgage? Ang kukuha ng ganito, ganyan. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, eventually, magkakatotoo yun. Totoo. Diba? Kung naniniwala ka na hindi mo kayang mag-mortgage, kung naniniwala ka na hindi mo kaya, don't worry, hindi mo talaga kaya. Correct. Naniniwala. So, depende kasi yan kung sino sino ang lagi mong kasama. So, nakita namin, nakakalungkot kasi may mga Pilipino talaga na gano'n Minsan nga ang ganda na ng deal, ang ganda, alam mo yun, halos i-spoon feed mo na lahat. Kaya lang may nakapagsabi daw na ganyan na Pilipino na, naku, wag kang bumili, ganyan. Hindi na bumili. Nagbaback out. So, depende sa nakakausap. Pero in reality, gusto namin sabihin, lalo sa mga Pilipino, hindi mahirap magkabahay sa Canada. Sa totoo lang. Okay. Kasi kung wala sa Pilipinas kasi sa Pilipinas, pag nag-loan ka, talagang halos grabing itaktak ng bangko. Kasi na-experience namin yung mag-housing loan. Grabe, ang taktakan. ang hirap. Oo, kulang na lang ipa-cash sa'yo, di ba? Well, for one, kailangan 20% sa Pinas, di ba? Oo. Pangalawa, sobrang higpit ng requirements. So, halos ang normal na drama sa atin, kinakash nung may kamag-anak na galing abroad. Ganun ang kwento sa atin Unlike sa Canada, as low as 5%. Kapag titiran mo as low as 5%, pwede kang magkabahay. So, hindi imposible na magkabahay sa Canada. May tanong si Rice. Kahit anong estado ng buhay mo, basta magtiyaga ka lang na mag-save. Sige, Rice, go. Oo, kasi nga ako, maraming nakakaalam na, kumbaga, sinasabi ko nga ako, palagay ko hindi muna ako makakakuha ng bahay. Kasi nga, kumbaga, yung income ratio, pagdating sa mortgage, sabi ko parang napaka-imposible, lalo na dito sa lugar namin. Magkano ang, kumbaga, para sa inyo, yung ideal na dapat na mortgage mo kumpara sa kinikita mo? May tanong muna ako dun sa statement mo. Sabi mo parang medyo imposible ka na makakabili. Nakakausap ka na ba ng mortgage specialist to plan out your finances? Hindi, kasi let's say yung anak ng hipag ko kumuha ng property, and basically nasa mga 3,000 yung mortgage nila. Mortgage. Oo, so sabi ko, parang na-discourage ka. Parang isang tao nagtatrabaho na yung buong sweldo niya doon na mapupunta sa mortgage lang. Parang ganon. Kasi medyo may kamahalan yung mga bahay nga dito.
Oo. Kaya parang Saskatchewan. Regina, bro, hindi, no? sa ano ko, Montreal, sa si Ray. Montreal. 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 Oo. Nasa China, Kumbaga, matagal nang may bahay yan kung nasa yun, Regina. baka, siguro. Dito, iba-iba kasi medyo mahal lang ano. Oo. Actually, bro, totoo yung sinasabi mo partly kasi matured market na yan eh. Yung Ontario, Vancouver, yung Montreal din. Kaya nga kami umalis ng Toronto, 'di ba? So, kaya may truth ba kami gusto kong idagdag, ma'am? Yung tanong niya, ano ang percentage? Sa calculation, bro, sa bank, 39.44. So, dapat yung gross na expenses, 39% lang ng total income mo. Tapos yung TDS na tinatawag, yung total debt service, kasama yung mga car loan mo, kung may student loan ka, dapat maximum 44%. Pero actually, may mga creative na paraan. So, especially kung open ka, halimbawa, minsan kasi, ang laki ng mortgage, di ba? 3,000. Pero ano ba ang sitwasyon ng bahay? Ilan ba kayo? Kasi kung mag-asawa lang kayo, may mga cases kaming ganito eh. Mag-asawa lang sila, so townhouse ang kinuha, 3 bedroom. So, rent out sa 2 student, yung tig-isang room. Kasi hindi mo naman kailangan ng 3 room kung mag-asawa lang kayo eh. So parang effectively, so sila 2,600 ang mortgage plus 800, so 1,600. So 1,000 konti na na lang. lang. So parang a little over 1,000 na lang kasama yung utilities. So may mga arrangement, depende lang sa sitwasyon kasi kung halimbawa madaming anak, hindi masyadong applicable yun kasi kailangan nyo ng space. Kaya dito kami sa Calgary, bro, ang tinuturo namin palagi dun sa mga clients namin na buyers, kumuha kayo ng may legal basement. So, 'di ba, nakatira kayo sa taas, tapos yung basement, may hiwalay yun na pintuan. So, mortgage helper yun. Kahit yung bahay namin, may Itong bahay namin. Yeah, itong bahay namin, meron siyang legal, 2 bedrooms. ano siya, 7 bedrooms, pero yung 2 bedroom sa ilalim, sa legal basement, may tenant kami. Separate naman lahat. Separate na. So it's paying 1/3 nung mortgage namin as a mortgage helper. Oo, ano. Have you ever told anyone na, alam mo, masyado nang mahal dyan? The only chance you can buy a house is if you move to a different province. Lumipat ka ng province. Yeah. Lalo na sa Toronto. Yung mga Torontonian friends namin kasi talaga hindi na sila makabili. Lalo na yung mga nasa Markham, ayan, sobrang mahal. Yun, lilipat na po sila Rice tsaka Jocelyn sa ano. Para makabili na. Hindi, totoo yun, ano, na, pero kasi titimbangin pa rin nila, di ba? Yung comfort zone versus makabili ng bahay. Depende. Yung friends na iiwanan versus makabili ng bahay. Yun, Yeah. Rice, anong decision mo? Decision. Ngayon, Sabi ko mga nabanggit ko, no, hindi ako magmo-mortgage ng bahay, bibili ako. Yeah. Hindi, ano lang yan, kumbaga, hopefully maklaim, di ba? Amen. Yung gano'n. Marami pang mura, Rice. Marami pang dito areas ka nga sa amin. Kung gusto mo naman dito sa Windsor, di ba? Mura pa dito. Medyo okay pa Windsor. Siguro nga, yun, napakalaking factor nung sinasabi ni Brother Chris, no, na matured na, masyado nang matured yung market dito. Bukod doon, yung mga bahay rito is nasa old age na mga no? Napakamahal. Tapos pag binili mo, dami pang ipapagawa. Yung ganun yung mga bahay dito eh. Yeah. So Calgary is the other way around. Younger, newer yung houses. Yeah, puro bago. May mga luma din, pero madami din na mga bago as option. Ito pala naalala ko. I think tinanong ko din sa inyo to the last time, pero gusto ko ulit sagutin ninyo for the viewers of Spot Pinoy. Ano ang sinasagot ninyo? Kasi nakita ko rin to, naalala ko sa comment section ng episode nyo sa akin eh. Ito na naman yung mga nega eh. Naku, hindi ako impressed dyan. Dami yung property kasi puro utang naman yan eh. Hindi sa kanila yan. Ito yung mga talaga, mga downers, no? Ang mga mindset nila, hindi naman sa kanila yan. Bangko may-ari yan. Bakit nasa kanila na ba titulo niyan? Yung mga ganyang komento, ang dami, no? What do you say to those people? Tama, well, ako muna, tapos si Alice. Tama naman na naka-mortgage pa yun sa bangko. Kasi nga yun investment into the future.
'Di ba? Ang mahalaga lang nun, ang mahalaga lang naman is kaya ko bang matulog sa gabi? 'Di ba? With those debts kasi may dalawang klase ng utang, Yeah. bad debt tsaka good debt. 'Di ba? Bad debt, nangutang ako, bumili ako ng sports car. Pero kung good debt naman, nangutang ako, nag-mortgage ako ng bahay, tapos it is paying for itself. Tapos kumikita pa ako ng 400, 500 per month. So then that is good debt para sa akin. Pero may sasabihin si Alice. Go. Sige. We need to learn how to leverage dun sa pera ng bangko. Kasi kahit na gaano kadaming pera, yung bulsa mo may hangganan yan eh. Pero yung bangko, 'di ba? Kapag matutunan natin kung paano mag-leverage dun sa dami ng pera nila, doon tayo talaga kikita. So, yun sinasabi na, naku, hindi sa kanila yan. Kasi nakapangalan pa hindi, may titulo eh. So, sa'yo yun, technically, di ba? It's just that it's mortgage, nakaprenda sa bangko. Pero, in reality, napapansin ko yung may ganyang perspective, sila yung mga hindi negosyante or normally walang bahay eh. Kasi if you can understand the logic kung bakit ka magpeprenda, kasi ako, we do businesses, bakit ako maglalabas ng malaki? Bakit ko siya ika-cash kung pwede ko siyang utangin and paying on its own siya? Diba? Yeah. So, yun nga ang maganda sa Canada eh, sa mga first world country, na pwede kang mag-leverage dun sa mga bangko. Which is, we believe na magandang opportunity. Correct. No, I agree. Even the most successful businessmen, kahit hindi yung mga real estate investors, ang dami nilang mga, diba, papaikot lang sila ng perang nakukuha nila, pinapautang sa kanila ng bangko. Yun naman talaga ang katotohanan dyan, diba? But I agree, no? Tsaka kung halimbawa may pera ako, hindi ko ilalagay lahat yon. Hindi ko ilalagay lahat yun dun sa isang bagay or sa bahay ko. Hanggat mai-stretch ko yon para mai-explore ko yung ibang mga ventures or ibang properties, gagawin ko yon. Yeah. Uh-huh. Have you ever encountered bad tenants? Yan, kasi landlord kayo. Yung iba daw sakit sa ulo eh. So mahirap sa sobrang dami yung properties. 16. Alam mo, sinasamahan ng dasal yan, Ina eh. I'm sure. Sinasamahan ng dasal. Kasi totoo naman yun na marami mga horror stories eh. Pero sa amin kasi, samahan natin ng dasal para i-bless tayo ng mga tenant na mag-aalaga dun sa bahay. Kasi mga bago eh. Tsaka may screening process kami. So we say no. We say no kung sa pa lang, sa viewing pa lang. Hanggat maaari, kami ang nagpapa-view. Hanggat kaya ng schedule. Kasi from there, makikita mo eh. Makikita mo, makakausap mo, may mga hindi kasi sinasabi sa chat o sa tawag, pero pag nakausap mo ng face-to-face, mas ma-assess mo siya eh. And dun sa namin, sa application form namin, marami, hanggang consent to full credit bureau meron dun eh. So normally kapag mga siraulo yung tenant, hindi na nagpupurso pag nakita nila na sisilipin yung credit rating. May credit check. May credit check. So, may verification call. So, tumatawag talaga kami sa employer sa last na tenant kasi nakalagay sa application kung kanino ka huling tumira. Kanino ka huling, sino yung huling landlord mo, anong number. Tinatawagan namin yon para yung payment history. Kailangan ma-check nyo lahat yon na okay tong tao na to bago nyo pa-signin. Kasi 1 taon yung yung commitment, 'di ba? So 1 year yung lease. So kung pahirapan sa simula pa lang. Pero sa lahat ng ginawa nyong 'yon, may nakuha ba kayo na isang hindi naman. Meron din. Kasi nagsisimula pa lang ako noon na naawa kasi ako. Mali 'yun. Huwag kang maaawa. Ano nangyari? Huwag kang maaawa kasi pa lang sila, 2 weeks pa lang sa Canada. So mga hindi pa nga marunong mag-English. So may na siya, may mga yellow lights na yung tumatawad, parang ganun tumatawad na. Tapos medyo makulit. Kaya lang sabi ko nakakaawa naman tong mga batang to kasi 23, 26 years old couple. So sabi ko sige nang natin. So medyo hindi pa kasi stable yung trabaho niya. Nakita ko lang na karpintero eh. Eventually, pag nahanap niya yung place niya sa Canada,
kikita 'to, eh. Kasi mukha namang masipag. So, iyon medyo delay siya, pero para hindi ako ma-stress may nagha-handle na sa kanya. May staff kami nagha-handle sa kanya na, "Ikaw maniningil diyan, kasi ayokong kausap yung ano, Oo. mga Pero delay." pa rin sa inyo, nasa inyo pa rin. Oo, kasi hindi mo siya puwedeng paalisin kung within 14 days mase-settle niya from the past due. So, sa rule ng province. So, Okay. hindi siya subject for eviction kung within 14 days mabayaran niya. At laging umaabot. Oo. Buzzer beater. Magaling ha. Umaabot siya. Galing. I think matalino naman kasi. Alam Ini-stalk ko niya. sa Facebook yung parang may matalino. So Oo, nakita alam ko yung niya. mga niya sa Morocco, yung mga achievements niya doon. Nahanap ko sa as may digital footprints naman eh. So I think alam niya 'yon. Tsaka si Sis Alice actually talaga, parang medyo na-practice na rin kami sa Pilipinas kasi may mga paupahan din kami Yeah. sa Pilipinas. So, 'di ba Ortigas? Sa Ortigas, maraming professionals doon sa Manila. Hindi kami doon. Kasi 'di ba? Oo. Doon mahal ang paupahan doon. Pagtawid nila ng EDSA sa Mandaluyong area, parang half the price na yung renta. May mga Hindi pa rin kayo paupahan doon. kami doon. Oh, ay doon na Okay. kami, bro. Doon na kami. So, Medyo masa. yeah. So, si Alice, dumating time, meron siyang 96 na tenants during that time. Wow! Grabe. Oo, so na-practice to. Oo. Uy, grabe I mean, Grabe kayo. Pero Parang ano hindi yun, ako- mga, Yung boarding house. parang boarding house ang Boys. style. Kung 900. Paano ba kayo boys magpalago sila. ng pera? Ano bang ginagawa nyo? I mean, okay, ikaw mahirap ka. Si Brother Chris mahirap. Si Sister Alice mahirap. Tapos may 96 tenants. Di ba parang, what's going on Ano here? din yun? May time yun na, bro, na maganda, ang dami. Pero alam mo, ano din yun? Bumagsak din yun kasi nung pandemic, di ba? Yeah, Pandemic, nag-work from home, nag-uwian sa probinsya yung mga tao, nag-resign sa work yung iba. So, nag-ano din yun, nag-slow down din yun. Pero kung di nag-pandemic, wala tayo dito. May ano ba kayo? Teka lang, Oo. parang ang tingin ko sa inyo parang napakasipag niyo magtrabaho, no? May social life pa ba kayo? Masipag kami. Nagdi-date pa ba kayo? Di ba Nagdi-date. parang ang galing niyo ng pera mag-ipon, masipag Oo, yung ganun. grabe. Oo. Oo, we do our best kasi lalo na kapag dumadami na yung clients, ipaglalaban namin talaga dapat yung dapat magde-date kami kasi bro Rice, pag yung ano mo to, parang may thermometer to eh. Kapag yung hindi na kami nakapag-date, nabibisi na kami, parang ano na to eh. Parang tinatadyak-tadyakan na ako nito, may mga ganun eh. So may thermometer, bro. So alam mo na, 'di ba? So yun. Tas I think important lang talaga na we're doing our best na clear kami. Clear kami na kahit gaano ka-busy, kasi yun na rin yung pagkakamali namin sa Pinas. Sobrang busy na namin nun kasi dami namin sinusubukan. Tas yung, di ba sa Pinas, ang daling kumuha ng yaya para sa mga bata. So ayaw na namin yun. Kaya clear kami ngayon na kahit sobrang busy namin, meron kaming weekly date, yun yung goal namin. Tas yung mga bata, palagi namin kasama. Kaya yung mga bata, alam mo, kasama namin yung bro kapag may showing ng bahay or kapag possession na, yung ibibigay yung susi. Yung mga bata, ang trabaho nila, Sis Ina, sila yung taga-gano ng poppers. Yung para pumuputok na gano'n, tapos sila yung taga-ayos ng Galing. sila yung taga-ayos ng mga regalo namin. So, It's a family hindi affair. namin sila iiwanan dito sa bahay. Isasama namin sila. So, Grabe, ibig no? sabihin- Alam mo, balikan lang, mag-rewind tayo ng konti, For 2025 alone, they are already nearing 500K in commissions, right? Yes, You're gonna yes. hit it soon. Oo. Grabe, no? Ilang, And mga 15 ilang months bahay pa lang yun? sila dyan. 15 Sumasakit ang months pa lang sila dyan. sumasakit ang ulo ko sa mag-asawa na to. Mga ilang property yung Siguro ganung... Grabe, no? Bro, ano yun? Siguro mga... Hindi, kasi kung 10, 50 plus. Yeah. Siguro mga yun, bro? Mga 45 to 53 Na bahay. na properties. Oo.
di ba? Sa inyo na lang ba bumibili yung tao? Kinukuto na tuloy si Rice. Hindi. Malamang pag may nakapanood nito, sa inyo rin kukuha. Iniisip ko, magkano ba ang presyo ng bahay na pinakamura diyan sa lugar nyo at yung mahal din na nakukuha nila, pinakamura at saka pinakamahal 300 na naibenta Kasi nyo? Montreal siya. Sa Calgary, may Ang murang- 300 pa? Ang murang na benta na, ito, yung magpa-possession mamaya, nakuha namin ng 340. Ano siya, townhouse. Ano sa townhouse? Lumang townhouse, 340. Pero maganda yung location. Okay. Ang average na bahay, 600. 600. Okay, tapos pag magandang bahay, May nabenta tayo 1.1. Grabe, 1.1. Grabe. Oo. Yung 1.1? 600, is that a detached house in Calgary? Ano sorry? Detached house yung 600? semi. Merong mga lane na 600. Yung nasa likod yung garahe. Oh, okay. Lane ang tawag. Yun yung tinignan namin, mga 650 yata yun. Oo, tama ka bro. Tama yung presyo mo Pagbago. Nag-isip yan bumili ng bahay sa Calgary eh. Pero Tumingin sila namahalan, dyan. bumalik na lang ng Regina. Hindi, maraming mura dito. Kailangan lang masipag. Hintayin nyo. Mali mo na. Oo. Oo. Ang turo namin agad, kung bibili ka lang din ng bahay, hanapan na natin na may legal basement. Yeah. Kasi pag may legal basement, mawalan man ng trabaho yung isa, mapapaupahan mo yung ilalim mo. Yun yung tinignan namin, may legal basement, pero yung garahe niya nga sa likod. Tama. Lane din. Lane yun. Oo, mahal pala yun, no? Lane yun. Pero detached pa rin yun. Detached siya. Cute na, mga 1,500. 600,000, magkano yung mga average income ng mga pwedeng makapag-mortgage ng ganong kamahal na bahay? Ikaw, ang mga charot. Yeah, ikaw pwede. Ikaw daw, pwede ka daw, sabi ng mortgage broker. 600, mga ano yan, mga roughly, mga 900. Depende kasi yun sa utang. Kasi income and debt yun. So kung halimbawa clear tayo na as in zero, walang student Kung loan, walang utang, walang utang. mga roughly 95 yan. 95 to 110, oo. Mga ganun. 95 to 110. Oo, na gross income annually. Kasama Na yung walang CCB. utang yun Walang utang. Walang utang. Oo. Yung iba kasi dalawa yung work nila, 'di ba? May isang asawa, dalawa work niya. Akala ko, may isang trabaho, dalawang asawa. 'Di ba? Mahirap. Hindi ka makakaipon, no? Ano yun, bro? Malaking utang yun. Mahirap magkabahay. 95 to 110. I-calculate ko para klaro. Pero Ayan. more or less ganun yan. Rough lang. Kumbaga zero yun zero ang walang utang. Zero. Wag mo lang ulit-ulitin, Mark. Alam namin wala ka ng utang, Mark. Kasi binibilang din yung child care benefit. CCB. Kasama din yan. So, as an income, so nakakatulong yan para tumaas yung income mo. Child care benefit. Yan. Ano yan kinakount ng bangko yan. Yeah. So, kaya-kaya mo pala, Mark. Kaya mo, Rice. Kaya ni Mark yun. YouTube, no? Hindi, inisip ko, okay, let's say, okay, 600,000. Kaya lang, parang sabi ko, okay, pag nag-down ka ng 5%, siguro, apakalaki ng mortgage mo, baka nasa 4,000 na, or 4,500. 3,000 ano yun. 3,000 Kung normally, kasi kung bibili ka ng 650, tas 5% down, ang minimum na down payment doon, mga 40-ish, 40,000 yan. So, ang monthly niyan, mga 3,000. 3,009, depende sa interest rate pero 3,000 flat to 3,050. Yun nga, yung ganun din yung sinabi sa amin. Tapos pauupahan mo ng 1.5 yung ilalim, sabi sa Oo. Yan, ganun. Yun talaga yung technique, no? Para makabawas ka talaga ng Yeah. Tsaka we also know na life happens, di ba? Minsan nawawalan ng work, di ba? So back up mo na yun Kumbaga, mo yun insurance mo yun na merong pumapasok sa'yo. Yeah. Kasi sinasabi ni Mark, wag ka bibili ng bahay kasi yung maintenance niyan baka mamaya may masisira, papagawa mo, malaki rin yung expenses mo. Bili ka ng bago. Oo, wag kang bibili katulad dun sa akin na fixer-upper to sa akin. Fixer-upper to.
Pero may naka-lipstick, pero may nangungupahan sa akin sa baba, 2. Galing. Very good. Yan, that's the way to go. Kaya gusto ko kayo tutulungan ka nila kunin yung second property mo, Mark. Yeah. Yan. Yan ang magandang usapan doon, di ba? Yeah. Parang si Berwin Maylin. At some point, Si Sino yun? Yung artista. Sino yun, Sis Ina? Okay, wag mo sabihin yan. Hindi na ako bibili ng bahay yan. Sabi mo Richard Gomez. Si Berwin Maylin. Ako ba? Ako? Masayahin din. Okay, well anyway, diba? Naka-1 oras na tayo. Ang bilis, ha? Thank you so much. Sige, habol mo, Mark. Ang dami kong tutunan sa inyo. Alam nyo kanina yung kung sino nakapanood ito hanggang dulo, tignan nyo yung itsura ko nakatulala. Kasi nga, ang galing nila talaga. Nakatulala ka lang. Napanganga ka na lang, Mark, ano? Oo, sumakit ang ulo ko sa kanila. Grabe. Amen. Yes, naghahanap po ng naghahanap ng realtor at ng mortgage specialist, mga Andre, no? Pwede niyo pong kontakin si Sir Chris at si Ma'am Alice para po sa mga pangangailangan niyo pagdating sa pagbili ng bahay. Thank you. Tsaka yung kung may bahay ka na tapos iniisip mo na gusto mong magkaroon ng property, wag kang matakot kasi that can be a good opportunity, di ba? Yun. And ako, ang gusto ko lang, one big message ko lang to end is sa Canada, pwedeng mas gumanda yung buhay natin. Yeah. Pwede mas gumanda yung buhay natin if we pray hard, if we work hard, at saka wala tayong natatapakan na tao. Yun, ang pinakamagaling doon. Oo. Pwede ba na yung taga Montreal ay bumili ng bahay sa malayong lugar? As investment. Or kung may Pero job kailangan offer ka dito. kung 5% lang, kailangan ko bantirahan yun? Yeah. Kailangan. Basta mag-usap tayo. Yun na! Pag sinagot ko yan dito, safe yung sagot ko. Pag nag-usap tayo, marami kang makukuha magagawa ng paraan. Yan pala, ang pinakamaganda pala, gumawa tayo ng group chat. Ayan. Sige, hindi na namin kayo aabalahan. Anong title ng group chat? Mga Dre. Anong title ng group chat? Power to power. Power. Malamang maraming sasali. Hindi pala group chat. Ano pala? Group. Malamang maraming private group. Top secret group. Maraming salamat. That is episode 63 of Sparkle ng mga interviews. Naka-63 na tayo. Maraming salamat, Chris. Thank you. Salamat, pinansin nyo kami. So, gusto ko lang sabihin na super grateful kami and thank you for giving us the chance to say our message sa maganda nyong platform. So, grateful kami sa inyong mga artista na kayo na mga influencers, ha? OMG. No, thank you sa inyong dalawang power couple. Thank you, guys. Maraming Thank you. Thank you. Bye. Bye.